Kapuso, para mapabilis ang biyahe sa Metro Manila sa Undas, sinuyod ng MMDA ang mga pangunahing kalsada para matiyak na walang sagabal. May araw ding suspendido muna ang number coding. Nakatutok si Oscar Oida. Alam niyo rin kung bawal dito? Ano yan eh? Ano po? Side naman namin nito eh. Kalagitnaan ng isinasagawang bantay sa gabal operations ng MMDA sa Loton Avenue sa Taguig, nang makipagtalo sa hepe ng Special Operations Strike Force, ang lalaking ito, hindi niya matanggap na hahatakin ng sasakyan niyang alanganin umano ang pagkakaparada sa lugar. Sir, pagbigyan niyo muna yan, sir. Nandito ako. Hindi rin po tamang aawayin niyo ang mga tao. Oo nga, hindi po ako nakipag-away, pero huwag niyong tatalian po ito. Dahil Nandito nga ako sa bahay ko. nandiyan ka ba nung dumating ang Ay, enforcer? mabilis po kayo eh. Sa tinagal-tagal ng diskusyon, sa hatakan pa rin, nauwi ang lahat. Bukod sa Loton, pinasadahan din ng MMDA ang kahabaan ng JP Rizal at C5. Pinagkukuha ang mga nakabalagbag sa bangketa, mapagamit sa bahay o ginawang extension ng mga tindahan. Marami ring nato at natikitan. Target ng mga enforcer na matiyak na madadaanan ang mga nasabing kalsada bilang paghahanda sa Undas. JP Rizal and JP Rizal Extension is an alternate route. So itong mga kalsadang ito, napakalaki po ng tulong sa ating mga kababayan na bumabiyahe para hindi po maantala o bumagal po ang kanilang mga travel time. Mas marami pang natikitan ng pasadahan ng mga enforcer ang kahabaan ng Chino Rosis Extension sa Taguig pa rin. Ang isang sasakyan na pinapakarwa sa lugar, di pa man nababanlawan, no choice kundi sumibat. Wala namang nagawa ang mga taga roon kundi kusang magligpit ng mga gamit nilang ipinusisyon na sa bangketa. So we really have to keep on implementing it on a bigger scale and also on a more consistent approach na hindi lang po ang national agency tulad po ng MMDA but also down to the barangay level. Kailangan po magkaroon ng pangil o maibalik natin ang pangil ng batas sa kalsada. Bilang paghahanda pa rin sa Undas, suspendido ang expanded number coding scheme sa darating na Biyernes, October 31, matapos itong ideklarang non-working special holiday bilang paggunita sa bisperas ng All Saints Day. Make sure that your vehicles are roadworthy. I-check natin ang maigi ang makina, ang preno, ang engine oil to ensure na wala pong maging aberya or any road accidents na mangyayari. Ang NCRPO naman magpapakalat ng libu-libong pulis para magbantay sa mga sementeryo at iba pang lugar na inaasahang pupuntahan ng publiko sa Undas. Sa ngayon, wala pa naman daw silang nakikitang anumang banta. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi lang mga buhay, kundi pati mga patay apektado sa issue ng flood control project sa Bulacan. Baha pa rin sa isang sementeryo sa Hagonoy, kaya pahirapan ang pagdalaw sa mga puntod. At nakatutok si JP Soriano. Maingat na kumapit sa isang pader ng Hagonoy Public Cemetery si Joseph habang nilulusong ang daan palapit sa nicho ng kanyang pumanaw na asawang si Josie. Madulas na nga ang lumot, delikado pa ang mga nasa ilalim ng tatapakang tubig tulad ng basura. Ang ipinagtataka niya, ang hindi pa humuhupang baha sa sementeryo. Lalo't may 43 flood control project sa bayan na mahigit 3 bilyong piso ang halaga. Kung totoong ginawa nila yung project na yun, di sana hindi kami naghihirap ng ganito. Inaasahang malaking hamon tuloy sa mga dadalaw sa Undas ang paghahanap sa mga nichong lubog sa baha na hindi nakita ang pangalan. Bukod pa yan sa amoy ng basura, madulas na daan at mga bagay na tila ba nadudurog kapag natatapakan. At pasintabi po sa isa sa mga nichong kita na ang buto sa loob. Tuwing Undas, pagkakataon po ito para sa ating lahat, sa ating mga kababayan para madalaw ang ating mga mahal sa buhay na namayapa sa mga sementeryo. Pero dito po sa public cemetery ng Hagonoy, tila panibago po itong kalbaryo. Paano mo nga naman madadalaw ang inyong mga mahal sa buhay kung ganito ang sitwasyon na ayon sa mga taga rito, lubog sa baha simula noong taong 2016. Kaya marami na nagpatulong sa supultorerong si Eddie na kumuha ng buto para mailipat sa ibang sementeryo. Pero marami pa rin narito at hindi na nadadalaw. Hindi sila makapunta rito, malaki tubig. Madulas. Bukod pa ron,
Saka mo yung mga basura, mga kalat sa loob, baka mapako pa sila. Kaya birang-bihira lang. Bilang solusyon, minamadali na ng munisipyo ang mga pinapil at iba pang harang sa tubig na mula sa kalapit na ilog. Ang pag-apaw nito at high tide ang anilay nagpapabaha sa sementeryo at maging sa mga kalsada kahit walang bagyo. Sinisi ng bagong mayor ang di pagkonsulta ng DPWH sa mga ginawang flood control project na bungi-bungi umano o hindi natapos. Kung ito po ay instead of simpleng revetment lamang, ginawa na po nila na road dike ito, mas matibay, mas malapad. Kung meron man lang cluster na inuna-una, natapos, meron po sanang mga nasasalba na ngayon na barangay na hindi na po binabaha. Wala pang tugon ng DPWH kaugnay sa pahayag ng mayor ng Hagonoy. Pero kasama na ang mga yan sa mga iniimbestigahang proyekto ng Bulacan 1st District Engineering Office. Mula rito sa Hagonoy, Bulacan at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ramdam hanggang sa undas ang mga sakunang hinarap ng bansa ngayong taon, kabilang ang mga lindol at mga baha. Maraming puntod ang kailangang ayusin at linisin dahil sa mga yan. Nakatutok si Rafi Tima. Halos isang buwan matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Bakas pa rin ang pinsala nito sa Bugo City kabilang sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag. Bitak-bitak pa rin o sira ang ilang puntod. Ang ilan, maagang dumalaw ilang araw bago ang undas para planuhin ang pag-aayos ng mga pinsala. Oo, nadala na po mi susi sa muang kanang kuan ma'am, kanang sa muang apuhan, lolo, apuhan, mga apuhan namo. Dili mi ka on this weekend. Mo lagi siya ng tipak. Yan nag-goal man ko dai na may magpautang din mangutang nagkwarta dai. Prioridad ng ilan ang pag-aayos ng mga puntod, kaya ito muna ang paggagamitan ng natanggap na ayuda. Dapat nagkalag-kalag nga. Di dahil na ito, doon naman po gihinabang mo, nala magigasto. Gigasto naman. Ang hinabang utang aparato sa inyo ang balay? Dire na lang. Kabilang sa mga napinsala ng lindol ang bone chamber, kaya ang mga buto rito ay nilagay muna sa makeshift na tinatawag na payag-payag. Baha naman ang nagpahirap sa pagdalaw sa ilang bahagi ng Iloilo City Public Cemetery. Tapak-tapak lang sa tubig, panginaw lang to karon no. Budlay man syempre grabing tubig yung madalo. Namit ay kung sugpunan na damutangas ang gamay lang mga ulo alagyan. Kwento ng ilang sepulturero, inaabot ng 4 na araw bago humupa ang baha roon. May binahang bahagi rin ng Lapas at sa Tanza Public Cemetery. Ayon sa General Service Office ng Iloilo City, may problema sa drainage system. Mabudlay, magpadako sa drainage, mag-upgrade sa drainage system, kaya hindi kakahulag mayo. Maglalagay umano ng mga pansamantalang tawiran sa 3 sementeryo. Sinisimulan din ang paggawa ng drainage system sa Tanza Public Cemetery. Iniahanda na rin ang mga sementeryo sa Bataan para sa undas, tulad sa Iglesia Filipina Independiente Cemetery sa Barangay Santa Lucia sa bayan ng Samal. Sa Dagupan, Pangasinan, tuluyan namang giniba ang mga nichong katabi ng dating apartment nicho na sinira ng masamang panahon nitong Agosto. Alisin namin yung mga itong na ibang nagiba dito tapos pagkatapos ayusin na namin. Habang di pa tapos ang paglilipatan ay inilagak muna ang mga labi sa sako at garbage bag na ilalagak naman sa gagawing bone deposit. Doon muna maaaring magtirik ng kandila ang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.